Tunghayan naman natin itong aking bagong taniman dito. Ito, palibasa may tumutulo na tubig dito mula dun sa aircon. Kaya naisipan ko dito na lang magtanim. Palibasa dati-dati nga kahit na may tumutulong tubig diyan, palibasa mga nagdaang mga buwan ay siyempre napakainit, mainit na yung simoy ng hangin, mainit pa rin yung sikat ng araw. Ay ngayon ay October na, kaya kahit na kung ano ay gano'n na nangyayari noong mga panahon ng una, ay hindi pa rin ako tumitigil sa pagtatanim. Ngayon nga pala magtataka kayo kung bakit na iba na itong lingwahe na ako. Ito yung natural kong lingwahe, talaga Pilipino ako naman, kaya naman ako yung lang, siyempre baka sakali mayroong nanonood na ibang lahi, kaya tayo nag-ibang lingwahe. Ngayon naman balik na ulit sa dati. Total kung gusto nila yung ibang di yung mapanood na yung ibang video ko. Ngayon naman Tagalog tayo, kaya lagi ng Tagalog natin gagamitin. Kaya ito mo halo-halo itong kuha ko dito. Ito may malunggay, meron pa nga din yung kamatsili ito. Kamatsili yun, halo-halo yan. May mga nakatanim mga diyan mais, hindi pa lang natubo. Pati pakwan, melon, meron ding yung kulitis. Yan, ito kulitis yan, kulitis. May kamatis din yung naroon sa kumando. Halo-halo yan. May din yung bulaklak alas 10. Ito yan, alas 10 yan, kabago pang tanim. Tanim ko lamang yan kaninang umaga. Ngayon lipat naman tayo sa kabila. Dito yung panahon ng tag-araw, ito nakasurvive naman itong malunggay. Yan, malunggay yan. Yan, nakasurvive yan. Okay. Yan. Kahit paano, dami yung malunggay. Dati dito nakatanim, hilera yan. Kaso yung iba talaga hindi nakasurvive, sobrang init. Pero kahit paano, tanim pa rin tayo. Yan. Itong kaulong tanim mo. Ito sitaw, ito sitaw. Sitaw. Yan, malunggay yun. Ngayon palibasa nga lagi namamatay yung ating tanim dahil nga sa klima dito sa Middle East. Dahil gawa ng wala naman tayong oras lagi ng na pagdidilig kasi may trabaho tayo. Kaya naman hanggang pumawag sa isip ko, dahil sa siyempre hindi rin minsan maiwasan yung bagang nakakadismaya. Dahil kasi sa pagod mo, pagkatapos mamatay lang. Dito sari-sari din ng mga tanim ko dito, mga kalabasa. Dati ang dami dito, iba't ibang uri ng kalabasa. Pero kahit paano naman, bago naman sila na matay, ay napakinabangan ko naman yung yung talbos. Kaso yung mga bulaklak pati na pakinabangan ko. Kaso siyempre may naasahan tayo na tatagal ang buhay na yung ating tinanim. Kaso wala talaga. Kahit minsan diligin mo ng diligin, kahit tapos biglang lang naging busy ako, hindi ko talaga madilig, wala talagang panahon. Nagkamatay agad. Pero ganoon pa man, tuloy-tuloy lang tayo sa pagkatanim. Hanggang sa naisipan ko nga ito, magkaroon tayo ng self-watering. Ito self-watering yan. Yung ilalim na yan, ito yung kasi yung lagayan ng tubig. Yung ilalim niya may tubig yan. Para pagkakailangan niya ng tubig, sisip-sip na lang siya riyan. Tapos ngayon, kapag yan yung tubig kasi kaya maganda, kapag nagdilig ka, yung sobrang tubig, pupunta yan diyan sa ilalim. Kaya halo-halo rin yung tanim dyan. Ito may saluyot. Ito saluyot yan. Kita nyo, nakakuhanan ko na yan, naharvestan na yan. May sitaw rin, may kangkong.
Tapos yung may kulitis, halo-halo rin yan. Dito sitaw. Tapos ano pa, may melon. Okay, ito rin yung may melon, no? Tapos kamuting baging. Halo-halo yan. May talong pa yan doon sa sa loob. Maliit pa lang yung yung talong. Tapos dito yan, ganun pa rin yan. Kangkong. Tapos kulitis, tapos melon. Halo-halo yan, Halo-halo. Halo-halo yan. Tapos ito yung ito yung saluyot, kita rin yung saluyot. Nakaharbisan ko na yan kasi kita nyo mga putol-putol. Ito, umabot na nga din yung ating yung melon. Ito kangkong. Ito naharbisan ko na rin itong kangkong kaya sumuli agad. Kaya kagandahan kasi kapag may tubig lagi yung ilalim, may nasisipsip siya. Kita niyo yung kangkong, buhay na buhay siya. Yan. Ito halo-halo, pare-paro yan. Halo-halo, may saluyot, kangkong, may pakwan. Ito pakwan ito. Pakwan nga lang dito, medyo maliit. At mga dahon, maliliit ang kanyang mga dahon. Kapag ganyan, maliit ang dahon, kaya ang bunga din maliit lang. Kahit paano meron. Tapos kanina may nahingi ako na alugbati dito. Dati kadami ko dito ng alugbati dati. Kaso yung alugbati mahina sa init. Kaya namatay yung mga alugbati ko. Ngayon, pero kung naisipan ko agad itong yung self-watering, di sana mamamatay yung yung alugbati ko. Siyempre, hindi ka man nakalain natin na hindi makaka-survive yun. Kasi mga buhay na yun wala talagang luto kasi yung yung kanyang tangkay. Kaya hindi kasi maka-survive. Nakita nyo doon sa loob, meron pa rin yung yung tanglad. Yan, may tanglad dyan. May tanglad din. Kaya yung tanim natin dito, halo-halo lang. Halo-halo. Dito naman may tanim tayong yan, tubo. Ay, nahirapan din yung ating tubo riyan. Kahit paano naman medyo naka-survive siya. Umabot siya ng ng October ngayon kasi October Buti na lang umabot pa siya ng October. Itong mga talong itong talong ko dito yan ang ginawa ko diyan sa talong pinagapang ko yan pinagapang ko yung yan talong. Kasi kung hinayaan kong tumaas yan, yung talong, hindi rin niya kakayanin yung yung sikat ng araw. Kaya ang ginawa ko, pinagapang ko, na-obserban ko lang yan, yung dami kasi dito nagnanahaw ng ng tanim. Katulad dati, dami kong tanim diyan na mga talong. Pagka may mga antas, mga 3 inches na, nawawala na. Siyempre mga napapaibig yung ibang magtanim, ang ginagawa nila pagka wala ako, binuuhan nila, binubunot. Kaya ngayon itong talong, ito naman hindi nila nakita kasi nasa puno nga ng tubo. Ngayon nung medyo tumataas siya ng mga 4 inches, ang ginawa ko ngayon idinapa ko tapos tinatabunan ko ng lupa, dinadagalan ko ng bato. Yun, nakasurvive siya yan. Pero ngayon nakikita na naman ng iba. Ako sana naman ipagaya ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi parang may suspect na naman ako na na gusto nilang nakawin. Akala siguro nila mga bata pa lang to, pero ito ito magulang na, bumubulaklak na nga ay palibasa mga nakabaon nga. Kaya kung titignan mo parang alang siyang parang mga punla pero hindi, isang puno lang yan. Pinagapang ko tapos lagi kong ibinabaon.
Kaya nakatapos dinadagan ko ng bato. Kaya parang akala mo mga pula, pero hindi, isang puno yan na nakagapang yan sa lupa. Tapos nakabaw ng tangkay. Yan. Ito halo-halo din ng mga tanim ko dito. Yan, katulad dito, may kalabasa, may kandol. Tapos may ampalaya rin yan. Ito ang ampalaya. Ampalaya. Palaya, kangkong. Ito pa yung isa kong yung self-watering. Oh, kita nyo. Yan, harvestan ko na rin ng yan, ng kangkong. Halo-halo din yun. Ito, may ampalaya. May saluyot. Yan. May tanim natin yung kamuti kamuting pagi. Isa lang tangkay. Tapos ano rin yan, may tanglad din yung nakatanim, babago pang tanim. Patatanim ko lang kanina ko baka hapon ko yata itinanim. Kanina pala ko itinanim. Ayun, ito halo rin, kita ninyo may sitaw rin dito. May sitaw. Ito naman yung kangkong natin dati. Ito yung tanim ko. Ito, ang dami rin dati mga nakatanim dito na yung mga kalabasa, halo-halo din dito ang kalabasa. May upo. Wala, ang upo talaga dito, hindi talaga nakasurvive sa init ng araw. Laguna na yung upo, ang ganda nga kaso talaga hindi nakakuha. Ito, dati itong kangkong na ito, nung nagtag-araw talagang ilang puno lang ito. Ang puno na ito ay dadalwa lang puno ito, itong kangkong na yan. Tamo ngayon yan ay pinagapang ng pinagapang, tapos sumanga sila ng sumanga. Tapos nung mangyari ay dinaanan sila ng balang. Ang dami mga balang. Hinayaan ko na kasi wala hanggang sa ito may natitira pang balang. May natira pa, pero iisa ngayon dati ang dami. Ang ginawa nila, inuubos nila yan, yung mga dahon, hanggang sa parang papatay na nga tapos parang na ako, hindi na ako makapagtempi sa balang. Bisan nga naisip ko sa balang, kaya total dito naman sa Saudi kinakain yung balang, yung mga malalaki, pero ibang klase yung balang na iba, yung nalaki ang katawan. Ito iba, parang maliliit siya, ibang lahi ng balang. Ngayon mayroon ding malalaki na ilan na medium lang ang laki. Parang gusto ko na nga lutuin dahil sabi ko para makabawi ito, tanang kinakain nyo naman kangkong, ay sigurado lasang kangkong at saka masustansya yan siguro. Ngayon parang hindi pumipili ako, parang may siyang madala kailangan dadalwa. Sabi ko hindi pa ito makakalasa sa sabaw. Ngayon ang gawa ko, minsan ako nasura talaga, pinatay ko, kinuha ko, tapos pinirot ko. Siguro mga tatatlo naman ang parang naawarin ako. Tapos ang ginawa ko, hinayaan ko na, sabi ko hayaan ko na lang, sige kumain sila ng kumain diyan. Hanggang sa naubos nga talaga ang mga dahon. Sipag nilang mangain. Talagang ayaw nilang tigilan hanggang sa kaya anong nangyari ay hinayaan ko na. Tapos ang init-init pa ng araw. Pero ang pinagtataka, yan palang balang, lumilipas sila parang season. Yung balang, hinayaan ko na. Tapos sila, napansin ko, yung naubos na nila itong mga kangkong, naubos na nila, wala na akong magulay. Ngayon kasi naisipan ko, ito nga, magawa ako ng self-watering. Tapos yung self-watering na yan, madali yan tumubo yung mga kangkong. Tapos nagtataka ako, dumadalang na sila. Sabi ko ba, yung palang mga season din pala yun, na parang tapos na yung season nila. Sila ay hindi ko alam, baka umalis na kung saan nagpunta. Bigla lang silang nawala
Nawala na sa pausa. Ito mga meron na lang dito pa, isa-isa na lang. Kaya kita yun, naka ano. Tapos yung mga kangkong na yan, nagsulo yan. Tataka ka, nagsulo yan na yung mga kangkong. Ang bilis nila tumubo para baga sila bumawi. Dati hindi nga sila makalaki dahil kasi ubos ng ubos ang dahon nila eh. Ngayon bumawi sila. Ngayon, yan na ano ko, ilan na yan kasi araw-araw na ako nag-harvest. Araw-araw nag-harvest ako eh, kaya ganyan eh. Oh, kaya ako konti ngayon. Kasi bigyan mo araw-araw ay harvest. Ngayon, yung titanan nyo itong lagundi ko. May tanim din ako dito lagundi yan. May lagundi tayo yan. Yan naman lagundi na yan. Ako na-transfer dito sa daan. Yun kaming nagkaroon ng stopover sa isang gasolinahan. Tapos ngayon, yung nakita ko may puno ng lagundi doon. Tapos ano ako,